O ayan na po mga kababayan. Itong makikita nyo sa ngayon, ito ay set C ng Shinong Rice Mill Machine. Sa mga naghahanap po dyan na gusto magkaroon ng sariling kiskisan, perfect po ito para sa inyo. Dahil ang makinang ito, sa totoo lang, para sa akin, ito ay perfect po sa mga individual, sa mga magsasaka, mga entrepreneur, mga business-minded, negosyante, OFW, seaman, kahit ano, sino, mga retired, professionals, kahit sino, pwede magkaroon ng Shinong Rice Mill Machine. Basta willing kayo at gusto nyo magkaroon ng sariling kiskisan. Ang makinang ito, makikita nyo dito, ang Shinong Rice Mill Machine na made in South Korea. I-feature natin ito dahil sa totoo lang po, galing po tayo sa South Korea, pumunta po tayo sa factory mismo ng Shinong Company na gumagawa nito. At ang lahat ng mga parts ng makinang ito ay engineered precision. Talagang pinag-aralan at makina rin po, machine. Pinag-aralan talaga kung paano gawin ang makinang ito. Hindi lang sila nagbibinta o hindi lang pagbibinta ang purpose ng makina, kundi makapag-provide po ng durability. Maipakita yung durability ng machine at makapag-produce ng good quality ng bigas. Alam nyo, marami namang lumalabas ngayon na mga affordable lang, mumurahing mga kunuhan o rice mill machine. Pero sa totoo lang, hindi natin alam kung gaano ito ka-durable. Yung durability ng machine. At kaya ba nito makapag-produce ng well-milled na bigas na hindi tayo mahihiya sa mga kapitbahay natin, sa mga customer natin na gustong magpapamil dito. Sa totoo lang, itong makinang to, sabi nila maliit lang to para lang sa pangmaliitan. Pero wag mong maliitin ang makinang ito. Alam niyo ba kung bakit? Dahil talo pa po ang mga pangmalakihang machine dito. Compare natin sa quality ng output ng bigas. Pero kung sa pangmaramihan, pangmalakasan, siyempre, maliit lang to. Dahil nasa 200 hanggang 250 kilograms per hour lang ang output ng bigas dito. So, hindi siya ganun kalakas. Pero, yung quality ng bigas dito, well-milled. Hindi ka mahiya sa pagbinta ng bigas dito dahil wala ng mga bato. Ano pa? Malinis at less broken. Kadalasan sa mga problema natin sa probinsya is magpapakiskis tayo ng palay, yung bigas, marami pa rin mga bato at maraming durog. So, maraming reasons kung bakit yung bato, siyempre, kailangan yan. Dapat may distoner ang makina. So, kung walang distoner ang isang makina, expect na tayo na mayroon talagang mga bato ang bigas. Pero ito, may naka-built-in na po na distoner sa loob ng machine. Kahit pino, kahit white sand, buhangin manda na mga bato ay kaya po niyang i-separate. At hindi lang yan. Ang isa sa problema natin is durog. Yung bigas. Isa sa reasons din po ng pagkakadurog ng bigas ay hindi na ibilad ng maayos at hindi rin tuyo. Or depende rin po sa variety ng palay o either luma na ito. Pero dito, kahit gaano siya kaluma, yung palay, kaya pa rin niyang paputiin dito. At maiwasan din po ang pagkakadurog ng bigas dito dahil hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Basta po siguraduhin lang natin na ang palay bago natin isalang dito, dapat po nasa 14% and below ang moisture content ng palay para maganda yung quality ng bigas. Okay? So, another question pa is, kaya ba nitong mag-mill ng mga colored na mga palay? Black rice, red rice, brown rice? Yes! Itong machine na to, meron siyang polishing level control na kung saan from 0 to 4. So, kapag black rice or red rice, ilagay lang natin siya sa 0.
Kung gusto natin na puting-puti po talaga makinis, ilagay natin siya sa 3 or 4. Pero nakadepende po yan sa mga sa quality ng palay. Okay? So kung ang hanap nyo pang negosyo or pang sariling kiskisan lang, bakit ibenta pa natin yung mga palay natin? Kasi sa panahon ngayon, bumababa ang presyo or ang bilihan ng palay. Pero kung bigas nang ibenta mo, panalo, di ba? Ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa makinang to, dito na mababa lang yung lagayan ng palay. So hindi siya mahirap i-operate. Kahit isang tao lang, dito yung magbubuhat, pwede itong palakihan dito. Dito na. And then on lang. On. Tapos, hintayin mo lang dito, pwede ring sabay-sabay. And then, may sako diyan dito or either mayroong rice sorting machine dito kapag set D ang kukunin nyo. Depende po sa inyo. Now, mahal naman ang machine ninyo. Alam nyo sa panahon ngayon, meron yan eh. Kung murang makina, expect na rin po kayo sa output quality niya or sa quality ng machine. Ito, may presyo siya siyempre. Made in Korea. Korean technology ito. So, may presyo talaga. Dahil hindi naman basta-basta, lalo na mag-ship ngayon galing sa Korea. Pero, siyempre, maipakita rin sa inyo na ang service natin, lalo na sa Veroserve Corporation, meron tayong lifetime na after-sales service support. Hindi po namin kayo pababayaan. May ng mga online technical support team po tayo na sumasagot sa mga concerns ninyo. At kung meron kayong problema, so may technician din po tayong available para pupunta rin po sa inyo para mag-repair ng inyong machine. O kung hindi kaya or kung sobrang layo or alanganin, habang hinintay natin yung technician, pwede naman po online. Available na rin po ang mga tutorial videos sa online natin sa YouTube man or sa website sa Veroserve Corporation. Pwede niyong bisitahin ang ating website www.veroserve.com. Pwede rin po kayong kumausap sa akin. Pwede kayong tumawag sa aking contact number. So, ngayon, meron pang ibang tanong. Sir Ryan, kikita ba ako? Baka malulugi lang ako sa spare parts o baka malulugi lang ako sa mga bilihin nito tulad ng mga urethane, polishing screen. Una, siyempre mag-a-adjust ka pa lang, bago ka pa lang, meron tayong siyempre adjustment. Pero tinuturuan po kayo ng ating technician, hindi po namin kayo pababayaan. Wala pa po tayong mga user nito na hindi kumikita. Siyempre, yung iba, baguhan, excited, pero hindi na-meet yung gusto nilang mangyari. Hindi po ito appliances na isaksak lang natin dyan and then hintay lang tayo nakikita. Ito, kailangan din, meron kasi siyang mga consumable spare parts. Hindi po natin maiwasan na meron siyang gastusin. Okay, meron nang nagsabi, sir, parang lugi ako Dahil hindi pa nila, isang use pa lang, isang gamit pa lang, suko na sila. So, hindi po ganyan. Sa rice milling business, kailangan marami kayong i-consider. Bago kayo magsimula sa rice milling business, dapat pag-aralan nyo po muna. Hindi pwede na papasok lang kayo sa giyera na hindi nyo alam kung paano gawin ang inyong trabaho, di ba? O ganun din sa negosyo. Dapat pag-aral muna, alamin, pag-aralan, paano gamitin. Ang ikalawa is, saan tayo bibili ng mga trusted and durable ng mga makina? Baka makabili lang ako ng mumurahin tapos isang linggo ko lang magagamit or isang buwan, wala na. Sayang lang yung investment nyo. Marami na po tayong mga clients na nagsasabi, sir, yes, totoo po, kumikita kami. Maganda ang quality ng bigas, hindi kami mahihiya. So, nasa inyo po yan. Sa katagalan po, alam nyo na kung paano laruin ang makinang ito. Baka mas expert pa kayo sa amin, sa totoo lang po. Yun lang po mga ka-agri. Sana po makatulong ito sa inyo. Maraming salamat nga pala sa mga
patuloy na nagtiwala at sumuporta po sa atin. Kahit hindi na bumisita sa showroom natin, yung iba, isang tawag lang. Sir, ayan, papadeliver na kami bukas or sa ganitong pizza. Yes, pwede po namin deliver agad. Basta available. Available po yung mga machine natin. Nakikita nyo naman na meron tayong stocks. Order na po kayo. Nagde-deliver po tayo kahit saan sa Pilipinas. Pwede na po kayo magpa-reserve. Magpadala lang po kayo ng inyong valid ID at complete delivery address with contact number. Yun lang po mga ka-agree. Sana makatulong ito sa inyo. Maraming salamat po.